Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos." Subalit pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka. Lumayas ka sa taong iyan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nang gilalas silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa." Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kahapon, tayo po ay pinalalahanan ng misyon ng Poong Jesus Nazareno bilang isang propeta. Sabi nga po dito, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita, ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, makakita ang mga bulag, bigyan kaluwagan ng mga sinisiil, at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Sa pagpapatuloy nito, nasa tagpo sila kumbaga nasa isang templo sa Galilea, at doon ay naramdaman ng mga tao yung kapangyarihang taglay ng Poong Jesus Nazareno. Pag sinabing kapangyarihan, yung posisyon, di ba? Yung posisyon na magsalita. Marami gusto magsalita, marami gustong magkaroon ng kapangyarihan at ang iniisip nila, kailangan may posisyon ka para may kapangyarihan kang mag-utos, magmando, o kaya magsabi. Pero ano ba itong naramdaman ng mga tao? Kasi si Jesucristo, hindi naman siya kabilang sa mga guro noon, sa mga eskriba, pariseyo, na sila talagang inatasan. Pero dito, naramdaman ng mga tao, may kapangyarihan siya kung magsalita. Ito yung magandang mas mapagnilayan natin. Ano ba yung naramdaman ng mga nakikinig kay Kristo? Bagamat siya sa pananaw ng marami, ordinaryo lang. Sa pananaw ng marami, sabi nga, di ba, nung mga nakalipas na araw, paano siya nakakapagsalita ng ganyan? Paano siya nakakagawa ng ganyan? Anak lang siya ng karpentero. So, mayroong kakaiba kapag nagsalita si Kristo. Mayroong authority na tinatawag. At yung authority na yon, pag pinagnilayan natin, si Kristo, pag nagsalita, mayroong kredibilidad na napakahalagang masuri natin. Kredibilidad. Meron ba tayo nito? Taglay-taglay ba natin yung kredibilidad? Pag sinabing kredibilidad, mayroon tayong karapatang magsalita. Mayroon tayong karapatang gawin. Hindi dahil mayroon tayong title, hindi dahil mayroon tayong posisyon, hindi dahil mayroon tayong narating o kung ano pa mang estado sa buhay. Yung credibility na tinatawag ay yung talaga bang masasabing may karapatan ba talaga tayong gawin ito, sabihan ito?
Sa panahong ito yung kailangan natin. Mga taong hindi lang magaling magsalita, hindi lang ginagamit ang posisyon, kundi merong kredibilidad. Mahirap yung magaling ka lang magsalita, puro pangako, puro salita, ngawa lang ng ngawa. Pero nahihirapan makita ng tao yung sinasabi natin. Alam niyo po, sana po maintindihan ninyo, ang simbahan, hindi po ito anti-government. Kahit noon pa, hindi lang sa panahong ito o administrasyong ito, kahit noon pa, ang simbahan ay hindi anti-government. Ang simbahan ay nagsasalita para magpaalala. Bagamat mas matinding hamon sa simbahan, yung kredibilidad din. Kasi kayo po nadidismaya, di ba? Kapag nagsasalita kami, tapos sasabihin nyo, kayo nga, yung lifestyle nyo, yung pamumuhay nyo Di ba? So lahat tayo ay inaanyayahan na suriin ang ating mga sarili. Huwag mong ibida yung sarili mo na, nako, pare ako ang may karapatan magsabi nito. Hindi Kundi ang pare ba, mayroon pang kredibilidad magsabi ng katotohanan. Kung mismong pare na mamumuhay sa kasinungalingan, niloloko lang natin ang ating mga sarili. Ngayon, kabi-kabilaan natin na papanood ang mga video, mga infomercials na mga hindi pa naman tatakbo, hindi pa naman nagfa-file, pero mayroon na mga papampam na mga infomercials, di ba? Mga ngako, magbibigay ng 10,000, magbibigay ng trabaho. Suriin natin, meron bang kredibilidad? Tayo ba, pag nagko-comment ba tayo sa mga post sa Facebook, may kredibilidad ba tayo para i-bash yung nakapost? Meron ba tayong kredibilidad para magsabing, mali yan, tama yan? Pero siyempre, sabi ko nga po, ito ay isang hamon para suriin natin ang ating mga sarili. Kasi gaya ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Thessalonica, hindi natin hawak ang nangyayari sa paligid. Pwedeng ngayon, ang pagdating ng Panginoon, pwedeng ngayon, pwedeng bukas. Walang makakapagsabi. Pero ganun pa man, ang sabi niya, dahil dito patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. So, baka po, kahapon, dito po sa Pilipinas, 23K plus COVID cases na kailangan natin seryosohin ng mabuti ang mga hakbang, ang mga announcement, ang mga guidelines na dapat nating sundin at ipatupad. Kasi nung mga nauna, hindi inire-report ng tama. Baka mamaya na-accumulate lang. Hindi na tuloy natin malaman ano yung totoo talagang estado ng ating sitwasyon ngayon. So kailangan natin maging credible sa pagre-report, sa sitwasyon, para maintindihan ng mga tao. Pero nawa, sa atin pong lahat, sana mas maging bukas ang ating isipan, ang ating mga mata at makita natin yung mga nangyayari sa paligid. At sikapin natin na sa atin mismo magmula yung pagkakaroon ng credibility. Hindi lang basta magdunong-dunungan o magmagaling-magalingan, kundi sikapin natin na credible ba tayo sa ating mga binibitawang salita? O baka ito ang nagiging dahilan para mas malito ang tao. Nawa, patuloy natin, hingayin ang tulong ng Poong Jesus Nazareno sa sitwasyong ito. Ipagdasal natin ang bawat isa at mas makita natin ang kahalagahan ng paglapit sa Poong Jesus Nazareno. Amen.